Sayang! Panalo na sana, naging bato pa. Anyari? 9 points lead na sana, nahabol pa? Talagang marami ang nanghinayang sa pagkakataong makaisa man lang ang Chocomucho, pero talagang nasungkit ng Creamline ang panalo sa napakahigpit na bakbakan. Pero paano nga ba nasungkit ng Creamline ang panalo? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang Creamline ay nakabalik sa kanilang composure nang masungkit nila ang momentum sa kalagitnaan ng bakbakan sa set 3 para pigilan ang pag-asa ng Chocomucho na makapasok sa quarterfinals sa loob ng 3-setter match sa score na 25-16, 25-19 at 31-29 sa 2024 Premier Volleyball League Reinforced Conference sa SM Mall of Asia Arena. Sa umpisa pa lang, naging dominante na ang Creamline sa kanilang laro sa first set at second set. Lalo na sa atake at naging malupit din ang Creamline sa kanilang mga depensa, bagay na ikinalugmok ng Chocomucho. Pero pagdating sa third set, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Dahil trinabaho na ng Chocomucho ang receive at pasa nila. Naging maganda naman ang dynamics ng kupunan pagdating sa atake. At naging determinado ang Titans na pigilan ang Creamline sa kanilang mga klase-klaseng atake dahilan ng paglamang nila ng 9 points lead. Kaya sa puntong ito, nasungkit na ng Chocomucho ang momentum. Pero sa kalagitnaan ng laban sa score na 14-23, nag-umpisa nang nag-adjust ang Creamline at nilupitan ang net defense. Kaya Tubino 3 beses straight na block dahilan upang mapwersang mag-timeout si Coach Dante Alinsunurin. Dito na nag-umpisa ang bardagulan ng magkapatid na kupunan, sagutan sa kanilang mga atake na umabot sa score na 29 all nang umatake na si Alba sa isang overpass na regalo na nag-block touch sa mga kamay ni Pons. Pero Coach Dante Alinsunurin, biglang ipinasok si Wong at Kath Tolentino upang ibahin ang tempo ng kupunan. Pero Wong, isinet niya muli kay Tubino dahilan upang basang-basa na ni Pangs ang galawan. Isang puntos na lang sa score na 30-29, kaya ni Grito diretso kay Stanton at pinakawalan ng isang deep cross-court attack dahilan upang makuha ang nakakahingal na 3-setter match. Talagang isang heartbreaking loss para sa Flying Titans. Bukod sa mga klase-klaseng atake ng Cool Smashers, naging malupit din sila sa kanilang blockings, bagay na di masolusyonan ng Chocomucho. Siyempre, masaya kami at nakarecover kami doon sa third set after ng 2 sets win namin. Siguro magpapataas ito ng moral. Na-challenge yung team namin doon sa third set. Medyo malayo ng hinabol so happy kami na nakarecover kami. Saad ito ng Creamline head coach na si Coach Sherwin Meneses. Ang Cool Smashers ay umangat na may 5 panalo at 2 talong record. Nakikipagtay sa Cheritigo Crossovers at PLDT High Speed Hitters para sa ika-3 hanggang ika-5 pwesto. May tiebreaker ang Creamline dahil may mas mataas na match points na 17-15. Dahil sa panalo ng Creamline, makakapasok na rin sa quarterfinals ang Petrogas na may 4 na panalo at 3 talong record at ang Capital One naman na may parehong 4 na panalo at 3 talong record. At eto naman na magiging last chance ng Farm Fresh na may 3 panalo at 4 na talong record. At ang Chocomucho ay may 2 panalo at 5 talong record. Pinangunahan naman ni Stanton ang Cool Smashers na may 19 points at 7 digs, habang 3 sa kanyang mga kasamahan ay umabot din sa double figures. Nagtapos si Bernadette Pons na may 12 points, may 11 points naman si Michelle Gumabaw at nag-ambag naman ng 10 points si Bea De Leon. Nakakuha si Pangs ng 8 puntos kasama ang 5 blocks habang pinamunuan ng mga nanalo ang departamento ng blockings na may 14 blocks at 5 lamang sa Chocomucho. Talagang pinaghandaan nila ang laban na ito at lumabas pa rin ang pagiging championship caliber nito. At ang susunod na laban ay tatapusin ng Creamline ang kanilang preliminary round laban sa walang panalo na Zeus Coffee sa Huwebes na gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center. Umaasa muna ang Chocomucho sa pagkatalo ng Farm Fresh sa Martes laban sa Akari bago humabol ng panalo laban sa PLDT sa Huwebes para sa pagkakataong makapasok sa playoffs. Si Dindin Manabat ang nag-iisang Flying Titans na umabot sa double digit na may 10 points at 7 digs, habang 7 puntos ang bawat isa na sina Greek import na si Zoe Faki at si Micah Ortiz. Ano sa palagay nyo? May pag-asa pa kaya ang Chocomuchong makapasok sa quarterfinals?
At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. I love you. She's giving her friends a room here in our hotel. And there's a big ref, 2 doors, and the first floor. Tapos, ang food namin, may tira mami. At magluto. Walang ulam nangyayari dito. Thank you. Thank you po. Thank you! Mag-hike na! Hello!